Isa po akong OFW. Nagpapadala po ako ng sustento monthly sa aking tita para asikasuhin ang aking mga magulang na matanda na at kasabay nito ay ang pinapagawa kong bahay. After 5 years, ay sinorpresa ko sila sa pag-uwi ko. Pero ako ang na-surprise dahil lahat ng pamilya ng tita ko ang nakatira sa bahay ng aking ipinagawa at nasa maliit na kwarto lang ang mga magulang ko. Masakit sa kalooban dahil bukod sa pagpapagawa ng bahay at sustento sa magulang ko, ay nagbibigay rin naman ako ng sustento sa tita ko para sa pag-asikaso niya ng bahay at magulang ko. Paano po ang gagawin ko? At upang sagutin po yan, narito po ang ating panauhing abogado via Zoom. Makakasama po natin si Attorney Alexandro P. Galit, Associate Lawyer of our partner law firm, the Abo Law Firm. Good afternoon po, Attorney Galit. This is Attorney Dot again with Ma'am Annie Rentoy. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Annie Rentoy and Attorney Dot. And sa inyo po mga taga-subay. Okay. Sige po, ano po ang masasabi po? Yes po. Okay. Dito po sa problema na idinulog po ni Sandro sa inyo pong programa, doon po sa, kasi po doon po sa dula-dulaan, may naging pahayag po yung OFW na gusto niya mapaayos yung pagtira ng kanyang mga magulang doon sa bahay. So, ang unang solusyon po na maipapayo dito ay magkaroon po ng tinatawag na pag-uusap, mediation or conciliation sa pagitan po ng OFW at ng kanyang tiyahin at mga pamilya ng kanyang tiyahin. Sa ilalim po ng batas, at mahigpit po na ipinag-uutos ng batas na magkaroon po ng mediation or pag-uusap or conciliation or compromise sa pagitan ng mga immediate members of the family. Pero dito po sa ating sitwasyon, hindi naman po sila immediate members of the family. Nonetheless, hindi naman po ito pinagbabawal ng batas na sila ay magkaroon ng mag-exert ng efforts towards a compromise. Kaya po, yun po ang unang maipapayo natin na sila po muna ay magkaroon ng pag-uusap sa bagay na ito at magkaroon po ng mabuting usapan at magkaroon ng magandang solusyon sa kanilang problema. Ngayon po, kung hindi man sila magkaroon ng kasunduan na tungkol sa usapin na ito, doon po pwede naman pong magkaroon ng meron pong mga legal remedies si Sandro as an OFW at bilang siyang nagpadala ng mga pera para sa pagpapagawa ng bahay. So meron po siyang isang legal remedy. Ang tinatawag po dito ay unlawful detainer. So ang unlawful detainer po, ito po ay isang uri ng ejectment case or legal na pamamaraan ng pagpapaalis sa isang okupante ng isang immovable property or ari-arian na di natitinag. So dito po sa pag-file or sa paghain ng reklamo na ito, ang kailangan po dito na requirements, pinaka-basic requirement po ay dapat yung initial possession or unang possession ng mga defendants ay dapat lawful or legal. The lawful or legal meaning base po ito sa kontrata which is express or implied, or di kaya yung lawful possession is based dun po sa tolerance ng plaintiff. At kapag ito po ay ito pong possession na ito ay magiging unlawful kapag ang plaintiff ay nagpadala po sa defendant ng tinatawag na written notice to vacate or to written notice or demand to vacate the
property. So sa punto pong ito na kapag ka naipadala na po at natanggap po ng defendant yung written notice to vacate, ito po ay magiging unlawful na ang kanyang possession.